Maybe hindi mo planong manood ng ganitong video today. Baka nag-i-scroll ka lang o kaya bored ka lang, may hinahanap ka lang na distraction. Pero baka kaya mo ito nakita dahil may gustong sabihin sa'yo si Lord. Tanong ko lang, simple, diretso, pinakaimportanteng tanong na pwede mong marinig. Kung mamamatay ka bukas, handa ka bang humarap sa Diyos? Hindi ito drama, hindi ito scare tactic. This is reality. At minsan, ang mga bagay na ayaw nating pag-usapan, sila ang pinaka nakakagising. Sa Pilipinas, araw-araw ay may namamatay, may aksidente, may biglang sakit, may heart attack, may news na hindi natin ina-expect. Pero ang default mindset natin, hindi yan mangyayari sa akin. Sasabihin natin, bata pa naman ako. O kaya sasabihin natin, healthy naman ako. Matagal pa yan. Pero ang sabi ng Bible, it is appointed for man to die once, and after this comes judgment. Yun ang sinasabi ng Hebrews chapter 9, verse 27, na ang ibig sabihin, may araw, may oras, may moment na haharap ka sa Diyos at hindi mo hawak kung kailan. Pero ang tanong, handa ka ba? Kung hindi, bakit? Kung oo, paano mo naman nalalaman? Madaling sisihin ang paligid. Stress kasi, toxic ang environment, broken ang family. Masabi natin na biktima lang ako. Pero sabi ng Bible, mas malalim ang problema kaysa sa circumstances. Ang sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Kung tayo ay magiging tapat, kung tayo ay magiging honest, kahit gaano natin kagustong maging mabait, mayabang pa rin tayo minsan. Mainggitin pa rin tayo, madaling magalit, and actually may pride pa rin. Madaling magtanim ng sama ng loob, madaling gumawa ng mali kahit alam nating mali. Lahat ng tao may problema sa mismong puso at hindi natin kayang linisin ang sarili natin. Hindi kaya ng self-help, hindi kaya ng motivation, at kahit religion, hindi rin nito kayang baguhin ang puso natin. Kung tayo ay hindi perfect, ang Diyos naman, napakasobrang perfect niya. And actually, ang sabi ng Bible in 1 John chapter 1 verse 5, God is light and in Him there is no darkness at all. Walang bahid ng kasalanan, walang bahid ng injustice, walang mali, at dahil siya ay perfect, hindi niya pwedeng i-ignore ang kasalanan. Kapag may masamang ginawa, kailangan ng hustisya. Kaya sabi ng Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ibig sabihin, walang tao na pasado sa standard ng Diyos. Lahat tayo bagsak. In Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi lamang basta-basta physical death, ito ay nakapatungkol din sa spiritual death. And it means separation from God. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat ang pagiging mabait, hindi rin sapat ang pagiging generous, hindi rin sapat ang pagiging religious, hindi rin sapat ang pagiging moral, hindi rin sapat ang pagiging church goer kahit every Sunday nagsisimba ka at pinipilit mo na maging matinong tao. Hindi nito tinatanggal ang utang natin sa Diyos, hindi nito binubura ang ating kasalanan, hindi nito mababago ang ating puso. Pero ito ang kabutihan ng Diyos. Kung tayo hindi natin kayang umakyat sa Diyos, siya ang bumaba sa atin. Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrated His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Isipin mo ito, hindi ka hinintay ng Diyos na maging mabait. Hindi ka hinintay ng Diyos na maging malinis. Hindi ka hinintay ng Diyos na maging religious. Si Jesus ang namatay para sa ating kasalanan. Para sa iyo, para sa akin, siya ang perfect, siya ang walang kasalanan, siya ang tumupad ng lahat ng utos ng Diyos. At sa krus, dinala niya ang parusa na dapat sana ay para sa atin. Siya ang lumakad sa pagkakautang na hindi natin kayang bayaran. At nung sinabi niya na it is finished sa John 19:30, ibig sabihin
tapos na. Bayad na, walang kulang, at wala ka nang pwedeng idagdag. Kung si Jesus na ang gumawa ng lahat, ano ang response na hinihingi ng Diyos? Hindi niya sinabing we have to try harder. Hindi niya sinabing maging mabait ka muna at hindi niya sinabing magpakasipag ka para maging mabuti sa harapan ko. Ang panawagan ng Diyos, repentance, pagsisisi, pagtalikod sa malimong daan at ang pananampalataya na nangangahulugan na pagtitiwala kay Jesus, hindi sa sarili mong gawa. In Acts chapter 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Hindi sinabing believe plus good works plus religion plus tradisyon. Inuulit ka lang, walang plus. Sapat na ang ating Panginoong Hesukristo. Kung tunay ka lumapit kay Jesus, hindi ka perfect, hindi polished, hindi malinis, pero tunay. Ito ang pangako. Pinapatawad ka, ginagawa kang anak ng Diyos, binibigyan ka niya ng bagong puso, binabago ang buhay mo, at may buhay na walang hanggan. In John chapter 1 verse 12, to all who received Him, He gave the right to become children of God. Hindi religion, hindi ito membership sa church, ito ay bagong buhay. Friend, baka ito ang moment mo, hindi aksidente na narinig mo ito. Hindi aksidente na tumigil ka sa pag-i-scroll. Kung ramdam mo na kinakausap ka ni God sa pamamagitan ng mensaheng ito, lumapit ka kay Jesus ngayon, hindi dahil sa magic prayer, kundi dahil nakikinig siya sa mga tunay na nagsusuko ng buhay. Kung may tanong ka o gusto mo pang maintindihan ng gospel, i-comment mo lang at nais ko na makatulong sa iyong spiritual journey.